Ano ang nangyayari sa ICC at ano ang epekto ng pag-withdraw ng mga bansa sa Rome Statute? Ito si Attorney Michael Perario, pag-usapan po natin yan. Noong 2017 ay nag-withdraw from the ICC ang Burundi at noong 2019 ang Pilipinas naman ang umalis. Pagkatapos nitong 2026, sunod-sunod ang mga bansa na nagpaalam sa ICC. Kasama dyan ang Hungary, ang Venezuela, ang Chad, ang Burkina Faso, Mali at Niger. Isang malaking bahagi o dahilan ng withdrawal na ito ay ang recent pronouncements at posisyon that the United States has taken. Yung posisyon ng Amerika na binabatikos na nila itong existence na ito ng ICC. At yung mga African nations naman, gaya ng Burkina Faso, Mali, Niger, at saka yung Burundi, ang sinasabi nila dito ay nagiging obvious na ang sinesentrohan ng paglilitis ng ICC ay yun lamang doon sa karamihan ay nasa African continent. Siyam sa 13 nililitis dito sa ICC ay mga bansa na nasa Africa. Pwede naman sinasabi din naman ng ilan na itong mga bansa naman ito ay karamihan. Ito yung may mga pinamumunuan o pinatatakbo ng mga military junta. Well, whatever it may be, ito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ICC ay diretsong bumabangga sa posisyon ng Amerika. Pero bakit nangyari ito? Malaking bahagi po nito ay ang nangyari kay Rodrigo Duterte. Sapagkat dito nabuksan ang kaisipan ng leader ng mga bansa, lalo ng Amerika, na hindi mga miyembro ng ICC. Na ang ICC ngayon ay handa nang magpakulong ng mga pinuno, ng mga leader ng mga bansa na kahit hindi kaanib ng ICC o kailanman hindi pumirma sa ICC. And this is a ridiculous situation dahil noon ko pa po sinasabi ito na itong ICC has arrogated themselves to be the court of the world even though the world did not sign up for it. Hindi po pumirma ang lahat ng mga bansa dito sa ICC. As a matter of fact, when it was first ratified, only 60 countries ratified it. Nadagdagan lang na ito ng unti-unti, yung Pilipinas, isa sa mga huling sumali dito sa ICC. Actually, hindi nga tayo sasali noon dyan. Parang sinusundan kasi natin yung lead ng Amerika. Pero I think we were forced to join in because si Senator Miriam was being touted to be one of the possible candidates for the ICC. However, it never happened. Nonetheless, ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ito yung totoong nagbukas ang isipan ng buong mundo na sabihin na ito na pala talaga ang gusto ng ICC. Na-reveal na, na-booking na kung ano itong plano ng ICC. They wanted to be a global power. They wanted to be a government. They wanted to try people kahit na hindi ito miyembro. Pumirma ka o hindi dyan sa ICC, huhulihin ka namin. Ito ang sinasabi nila. And this case ni Rodrigo Duterte sets a dangerous precedent para sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Because, pag wala ka na pala sa kapangyarihan, yung kalaban mo, pwede sila makipagsabwatan sa ICC at kung totoo yung sinabi ng mga marino, yung former Marines na nagkaroon ng pag-deliver ng pera sa mga prosecution, ay po pwede naman palang suhulan ang proseso dito sa ICC at masisigurado na ikaw ay makukulong. Paano na yung mga operatives ng Amerika na nag-operate sa Afghanistan, sa Venezuela, sa Iran, sa Iraq, at sa iba pang mga bansa? Is it possible then that they be charged with crimes against humanity and then pag sila ay nasa ibang bansa ay huhulihin sila? This is dangerous insofar as America is concerned because they project themselves, and they are a global superpower. Imagine mo gagawin mo ito sa Amerika. And now, America is fighting back. It is fighting the ICC, not with guns. Hindi naman nila pwedeng sakupin ng ICC. But they're fighting ICC doon sa aspeto o lugar kung saan masasaktan
ang ICC sa pera. Because ICC is being funded by member states. At kung pong uunti ng uunti ang mga bansa na sumusuporta dito sa ICC, ay mawawalan sila ng pera para patakbuhin ito. One of the highest contributor ng ICC ay ang Japan, which contributes about 15% of the total budget allocation na meron ang ICC sa kasalukuyan. It so happens that the president of ICC ngayon ay isang Hapon. So the Japanese president of ICC is siyempre depending pinagtatanggol yung ICC. Ang tanong diyan, can Japan resist America long enough para pigilan itong pag-withdraw nila eventually sa ICC o bawasan yung kanilang pera. Bukod po dito sa pera na at yung kontrobersiya kay Rodrigo Duterte, isa sa pinaka masamang kontrobersiya na pinasok nila ay yung natanggal, unang-una na suspinde yung prosecutor, si Khan. He was prosecuted and then eventually he was removed by the United Nations for misconduct, sexual misconduct. At this controversy rocked, at inalog nito mismo at lalo pa ang ICC. So hindi na lang sila ngayon pinag-uusapan itong kanilang katwiran tungkol sa pagpapaaresto ng mga pinuno ng mga bansang hindi kaanib ng ICC. Ngayon, pati yung propriety, yung pagiging tama ng mga taong namumuno dito sa ICC at nagpo-prosecute na sila mismo ay may mga cases of sexual misconduct that is now being brought into full light. So, the ICC at the moment is in a rocky situation. Maalog-alog ang kanilang bangka. And it is a period of uncertainty. So how will this affect yung kaso ni Rodrigo Duterte? Well, it is possible na because of all these controversies and the pressure being exerted by other countries, that they can send Rodrigo Duterte home para lang maipakita sa buong mundo that we are not what you claim to be. Na hindi kami kagaya ng sinasabi ninyo na ipoprosecute namin ang lahat ng mga tao, kahit na mga hindi pumirma na bansa, wala nang batas-batas sa amin, basta ipoprosecute namin ito mga ito. Pwede rin nilang gawing example si Rodrigo Duterte at sabihin na, look, we're gonna send him home. We're not gonna prosecute him because we're gonna say, wala naman talagang kaso of crime against humanity in this particular case. So it will become a precedent para ma-appease ang Amerika na hindi nila ito gagawin sa Amerika, sa pinuno ng Amerika at mga sundalo ng Amerika. That is a possibility. Hindi ko sinasabing yan nga po ay mangyayari, but that is a possibility na ngayon is on the table. So the chances of Rodrigo Duterte being brought home has just increased by a notch. Tumaas ito ng konti because of international pressure. And we hope that this pressure continues para mailabas na nga yung katotohanan tungkol sa kung ano itong ICC na ito. This is a globalist agenda-propelled organization na ang pagnanais ay sila ang kumontrol sa buong mundo na parang isang superpower na government. Pero tayong lahat, tayong mga iskumbro, tayong mga Pilipino, alam natin kung ano nangyayari. Kasi patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam.